Focus. Welcome back to another vlog. And today, magfo-focus tayo sa isang bagong app. Mukha siyang bago kasi meron palang 149 yung nagbigay sa kanya ng rating at meron siyang 4.9 stars. At according sa isa doon, very easy to use to apply. At yung isa naman sabi ay na-approve daw. Yung pangalan ng loan app ay si Focus. Focus Cash Pera Loan, Mabilis Loan App Pera. Keyword na naman guys. 60,000 pesos daw yung maximum yung pwedeng ipahiram and few steps lang daw needs to be completed. Easy features and simple and easy to use. Friendly. So in today's video, titingnan nga natin how true yung mga ina-advertise niya at kung okay ba siya sa inyo. So if I were you, I would stick around. It's Ate Red here, and for today's video, isa na naman bagong loan app, bagong palit pangalan, bibigyan natin ng spotlight. And as mentioned kanina, yung pangalan ng loan app ay si Focus Cash. Pero bago ang lahat, kung bago pa kayo dito sa channel, please hit that subscribe button. Ako po yung nagtatry ng mga online loan platforms para kayo magkaroon ng heads up. Hit that bell notification button para hindi kayo mahuli kapag meron akong bagong uploads. Especially kung yung vlog ko is about very legit na mga online loan platforms. But in this video, yung focus natin ay sa kay Focus Cash. Developer daw ay si RMT Cashline Lending Corporation na pagkatapos ko siyang i-download, kaagad siyang humingi ng access to location. Pagkatapos sasabihin niyang easy online loans, you can apply for a loan with a simple certification, unsecured borrow and repay at any time. And hihingi rin siya ng permission na matrack yung activity mo. But of course, pwede mo yang ask app not to track. Bago tayo mag-continue guys, i-legit check natin yung loan app na to. And usually, yung company behind platforms, makikita mo yan dun sa kanyang privacy policy that you can click bago nyo ilagay yung phone number nyo. And according dito, si Focus Cash pala is authorized by Philippine Financing Corporation. Makikita mo siya dun sa list of recorded online lending platforms, pero yung nandun naman ay hindi si Focus Cash. Rather, si Pesos PH. Maalala nyo guys, a few months ago, ay tinapik na natin si Pesos PH dito sa channel and you can find it here in this link, nasa baba. Or ito po yung thumbnail niya. Anyway, okay ba tong si Focus Cash? Kaya yun nga guys, dinownload ko yung loan app, binigyan ko ng phone number, and syempre, dun sa kanyang front page, sabi niya, 70,000 pesos daw, 150 days na loan term, and interest rate of 0.05 per day. Pero pagkatapos ko siyang bigyan ng aking ID, selfie, personal information, job information, which of course, tinatry ko yung always na ilagay na unemployed, contact information, and payment account information, yung naging offer niya sa akin, 2,000 pesos. Which okay lang naman kung first time mo sa isang loan app. Okay lang sana na 2,000 pesos. Yung initial credit limit, total, usually kapag maganda yung credit mo, record mo, di ba, tumataas yan. Pero ito yung masaklap dito is, hindi po siya 150 days, pero 7 days lang po. At kahit na, totoo mang 0.05% per day, pakaltas naman siya ng 667 na processing fee, interest na 13 and risk control service fee. Kaya yung matatanggap mo is hindi po 2,000, 1,200 lang po. Mahal po yung kinultas niya kahit na sinasabi niyang mababa yung interest. So kung matanggap mo man yung 1,200, syempre, babayaran mo yun sa loob ng 7 days. Yung ibabalik mo is 2,000 pesos. And to me, that is not fair. Kung i-confirm mong loan, hindi po yung guarantee na yun yung matatanggap mo. Pag kinlik mo yung confirm na loan, hihingi po siya ng 5-star review. Kaya nga pala mukhang mataas yung rating niya dahil yun nga yung iba umaasa na pag nagbigay ng 5 stars, maa-approve. Binigyan ko siya guys ng 5 stars. Tinry ko po na i-confirm at wala po akong natanggap. Yung hindi pa maganda doon is hindi po ako na-approve. Hindi naman kawalan na-reject ako sa loan app na to kasi ayoko magbayad ng 2,000 pesos sa isang loan na yung natanggap ko is 1,200 lang sa loob ng 7 days, babayaran 2,000. Yun. Kung nakakagulat pa dito is, loan pala ay ino-offer ni Fund Solution na isa ring kilala na ganon din yung style. So, ano to? Nawala si Fund Solution, tapos bumalik, iba na yung pangalan. Focus Cash ha. So, 2 beses po siya hihingi ng 5-star review.
And giving it 5 stars doesn't mean na maa-approve ka. Tulad sa akin, binigyan ko siya ng 5 stars, reject pa rin. Which, puti nga. Kasi, hindi ko naman gusto yung terms niya. Anyway, so, pag bumalik ka ng dashboard, magugulat ka. Isa pa to, makikita mo si Borrow Peso na a-applyan mo daw. So, para siyang, ewan ko kung bakit ganito to eh. Ang hirap, ang labo na hindi mo alam kung sino talaga yung inuutangan mo, 'di ba? Baka mamaya, problema lang yan. Kaya dapat sinusuri po natin at iniintindi po natin yung loan terms bago natin pinipindot yung mga confirm na yan. So, kung naklik mo yung confirm na reject ka, wala namang papasok sa e-wallet mo or sa bank, which is your disbursement account. In my case, reject is reject. Meron siyang account cancellation, which of course, hindi mo yan mapipindot or hindi yan makakancel kapag hindi reviewing pa yung account. Kasi reject ako, so naklik ko yung cancellation. Wag nyo na sanang hintayin na mapunta pa kayo sa point na magpapa-cancel kayo. At least meron kayong heads up. Kaya nga dapat guys, subscribe kayo dito sa channel ko. But anyways, mga IDs na tinatanggap niya are the usual government-issued IDs, pero hindi po worth na magbigay ng ating personal information sa loan na to. Please take note na kung kayo ay mag-a-apply nga sa loan app na to, syempre mag-a-agree kayo, ko-confirm kayo na nag-a-agree kayo dun sa policy privacy niya. So, hingi po siya ng isang ID tsaka isang selfie. At pag-picture mo ng ID mo, which either your UMID, your driver license, your passport, your TIN, SSS, voter ID, health card, national ID. I don't understand kung bakit sinasabi niyang recommended type. Parehas rin yun sa taas na recommended. Then, which anyway, sabi niya postal ID, PRC, pag-ibig. Ganun pa. Tapos mo yung picturean, whatever ID man yun napili mo. Pagkatapos mo yung picturean, clear siya, naka-capture niya po yung details. Pwede mo rin kunin yung picture ng ID from your photo album, which would mean na magbibigay kayo ng full access photos nyo and videos or sa storage ng camera mo. Payag ba kayo niyan? Magsiselfie ka na kailangan walang glare or dapat klarong-klaro. Pagkatapos nun, hihingi po siya ng personal information mo and your address. Now, kahit na sabihin mong unemployed ka, hingi pa rin siya ng other particulars like how long have you been working there, magkano yung salary mo, kailan ka nagsisweldo. So, ayun. At nasa huli, lumalabas po na 7 days siya. And kung ako ay masusunod kung ako lang ay masusunod, hindi ko na po itutuloy yung pag-apply sa loan na to. Pero mas mabuting meron kayong heads up, kaya sana napanood niyo yung buong video mga best. At dun sa dulo lalabas yung kanyang offer. 2,000 sa akin, sa inyo, it could be more, it could be less. But the point is, hindi po buo matatanggap yung loan na i-offer niya. Meron po siyang advance na ikakaltas. So, hindi po ako maniniwala sa mga nagbigay sa kanya ng 5 stars na super positive yung rating because iba pala yung pinapakita niya sa loob or during the application process. So, kung kayo naman naghahanap ng mga online loan platforms that are far or talaga, ang layo lang talaga best, na mas better kaysa loan app na to, please go to this playlist. Ito po yung mga videos ko about mga online loan platforms that are okay. Kasi baka andun sa playlist na yon yung loan app na, syempre, magugustuhan nyo. Pero guys, nasa inyo yan kung uutang kayo dito o hindi. Hindi ko po pinopromote yung mga olang na andun. Sinishare ko lang yung aking experience. Kasi yung pag-uutang guys, it's a big responsibility, it's an obligation, and it can affect our future financial decisions and goals. That is why kailangan talaga maingat tayo kung saan natin sinasubmit yung ating mga personal information. I'm not happy about Focus Cash. Much better lose focus na tayo dito kay Focus Cash. Wag na natin gamitin and yun nga. Pero nasa inyo yan, wala namang pilitan. At the same time, hindi ko naman kayo mapipigilan. Yung importante, meron kayong heads up. So that is all for today's video. I will see you on my next vlog. Bye!